Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are just new to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. As of the latest, we are now 6,601 subscribers. Thank you so much. And we are near to 7,000. And please do continue subscribing to our channel. And one of the reasons is for us to maintain and sustain this channel as well. Thank you so much, and I'm very grateful. God bless you all. So, ang ano po natin today, no, kasi nag-ano po tayo, no, browse tayo, no, sa Twitter, sa online, sa mga websites, sa politics, sa political websites. Okay. Biglang ano po, no, napanood po natin one of the segments or yung isang portion ng isang press conference talk ni former President Rodrigo Roa Duterte, no? Kanina lang sa Davao City. Okay, sabi niya, he is against in changing the constitution because it is perfect. No, yan, okay. This is the best ever document that has been produced by the Philippines for the longest time. No? So ang constitution po natin, ano po yan? Talaga naman pong parang this is the fundamental laws of the land. No? Ito po talaga, lahat po ng ating laws ay nanggagaling dyan or dahil dyan, nagkakaroon ng enabling law or enabling laws, kumbaga. No? Okay? So kung ano nyo, for example, yung data privacy, no? So it is guaranteed by the Constitution, but unless otherwise, there is a specific law or there is an enabling law. Okay? There is an enabling law, okay, coming from maybe it is an executive order or it is a law that has been passed by both houses of Congress and it is signed by the president. Ganun po, no? Ganun po yung nangyayari dyan, no? Unless otherwise, there is an enabling law, wala kang yun. It is guaranteed, pero walang enabling law. Kumbaga, no? So, ganun po yun. Ganun po yung nangyari sa data privacy. Okay? Now, lahat po na yan, nag-evolve po tayo, no? 1986, 1987 is not uh, the same with the present time. Sabi nga, if you have a modern problem, you have a modern solution. Sabi ng estudyante ko. Okay? Ganun po yun. Alright? So, ang sabi po niya, perfect daw. Okay. Mr. President, no, hindi po perfect. Pero dati gusto niyo pong i, not repeal but i-modify through constitutional convention or constitutional assembly while you're having your term. No? Pero ngayon, I assume that in those times when you have said that, no, nung sinabi mo po yun, Pangulong Duterte, ng mga panahon na yun, may rason doon. Siguro dahil sinasabi mo hindi perpekto dahil you want to invoke, no, yung federalism, kumbaga, federalismo, no? Federalismo sa ating bansang mahal. Okay? Pero ngayon, iba na po ang tono, iba na po ang musika, no? Parang ano rin, no? Parang sa past din. Pero anyhow, ano po 'yan, no? Ganun po yung ano nyo, no? Ngayon, iba na. Iba na po ang inyong mga sinasabi. No? Bakit kaya? No? Dahil po ba, dahil kasi ano no? Ang sa akin tingin, si Vice President po kasi ay nandun na. No? Kumbaga, nasa pinto na ng Malacanang. Kumbaga, nasa gitna. It's a matter of performances and campaign. Kaya nga po yung mga ibang mga kandidato, no, supposedly natatakbo, ay talagang ginagawa na po nila ang lahat upang manalo sila sa 2020. Dahil malakas po talaga yan si Sara Duterte. Okay? Ayun, so wala pong perpekto. No? Tinuturo nga po natin sa estudyante natin, okay, walang perpektong system. No? Walang perpektong operating system, walang perpektong organization, infrastructure, etc. Kaya nga, parang no, dapat gawin nila lahat upang, ano,
to provide innovation, to provide um, uh, improvement on the system, and of course to be secured enough. Ganun din po ang Constitution, no? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, okay, kung ano papasukin natin ang mga turista, ekonomista, okay, mga investors, etc., no? Para sa ating mahal na bayan. Pero ngayon, there is a limitation. Kasi at that time, no, noong 1986, 1987, coming from the Marcos administration, talaga hinigpitan. Ganyan po kasi ang mantra, no? Yun, mantra pala. Ganyan po ang mantra ng mga dilawan, pinklawan eh. Okay, yung mga ganyan, no? Parang ay mas magaling ako sa inyo. Okay, something like that, no? Katulad ng sa Pasig City, okay? Ganun po, no? Yan. Tignan niyo po, no? Parang nung una first term ay iba po talaga, no? Okay, so ewan ko, no? Hindi po tuloy-tuloy ang ang paglago, no? May mga bagay talaga na humihinto. Pero siguro in the long run magiging okay din naman. Okay? So ganyan din po mangyayari sa Caloocan City, no? Ayan. Ganun, ganun po eh, no? Yun po yung school of thoughts nila, no? Ayan, Lenny Robredo, Cory Aquino, Noynoy Aquino, ganun po, no? Tol, kung uhaw ka sa pagbabago, okay, vote for them. Pero definitely, it will hinder the development, no? So, i-stop muna yan, no? Na parang may magpo-pause muna tayo lahat, mag-iimbestiga tayo, magpapakulong tayo, okay? Sasabihin natin itong mga to ay talagang through corruption nangyari, no? Banatan natin yung mga against sa atin, okay? And then after that, pabulukin natin ang mga infrastruktura na ito, okay? And then after that, makakalimutan ng tao kung ano yung purpose nito, ha? Um, Ayun, no? Pag nakalimutan ng mga tao ang mga purposes nito, ay magpapatayo tayo ngayon ng bago. So, yan. Ganyan po nangyayari dyan sa, sa isang city dyan, sa east. Alright? So, ganun po yun, no? Sige po. So Pangulong Duterte, no. So I have nothing against you with you. No, wala naman akong problema. Pero ang walang perfectong constitution, no. Walang perfectong batas. Kaya nga minsan from time to time yung mga batas, no, vini-visit natin 'yan para tumugma sa uh, um, present na situation o sa panahon. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.